Ang Composting Facility for Biodegradable Wastes o CFBW ay isa sa mga mahahalagang serbisyong ibinibigay ng Department of Agriculture, Bureau of Soils and Water Management o BSWM upang manumbalik ang kalusugan ng lupa o ang soil health. Ang serbisyong ito ay nakatuon sa pagpapaunlad ng organikong agrikultura sa pamamagitan ng paggamit ng mga biodegradable waste upang makagawa ng compost na mayaman sa nutrisyon. Ito rin ay nakapagpapabawas ng pagkasira ng lupa o soil degradation at nakatutulong sa pagpapaigting ng sustainable farming practices at organic farming. Ang CFBW ay binubuo ng isang biomass shredder at isang rotary composter. Pinapabilis ng CFBW ang nakagawiang composting process o ang pagpapabulok ng basura tulad ng basurang mula sa palengke o market waste, basurang mula sa mga tahanan o kitchen scraps, at ang mga basura mula sa agrikultura o ang agricultural residues. Ang nagawang compost mula sa CFBW ay magsisilbing soil conditioner na magpapaunlad sa kalagayan at fertility ng lupa na tuluyang susuporta sa paglago ng malusog na mga pananim. Maaaring maging kwalipikadong makatanggap ng CFBW kung nabibilang sa mga sumusunod: mga lokal na pamahalaan, mga samahan ng kooperatiba ng magsasaka o farmer cooperative associations, mga civil society organizations na nagtataguyod ng organikong pagsasaka, mga grupo ng Participatory Guarantee System o PGS, state universities and colleges, mga pampublikong paaralan, at mga research stations ng kagawaran ng agrikultura. Bago makatanggap ng CFBW, ang mga interesadong benepisyaryo ay dapat na may kakayahang mag-operate at magpanatili ng pasilidad sa pagko-compost. May kakayahang makapagbigay ng counterpart tulad ng labor, lupa at shed na paglalagyan ng composting facility at iba pang pangangailangan ng CFBW upang matiyak ang wastong kondisyon sa operasyon at pag-maintain ng CFBW. Ang pagdalo sa libreng capacity enhancement sa operation at maintenance ng CFBW na ibinibigay ng BSWM ay kinakailangan din upang matiyak ang epektibo at tamang paggamit nito. Narito ang mga hakbang na ating gabay kung paano makagagawa ng compost gamit ang CFBW. Step 1. Pagkolekta at pagsasala ng mga substrate. Kolektahin ang mga nabubulok na basura tulad ng mga tirang pagkain, basura sa palengke, mga material na mayaman sa carbon at nitrogen mula sa iba't ibang pinagkukunan tulad ng tuyong dahon, tangkay at sanga ng halaman, damo, wood chips, at mga prutas at gulay mula sa mga palengke, kabahayan, kainan at sakahan. Tiyaking ang mga di nabubulok na materyales tulad ng bato, metal at plastic ay tinanggal bago timbangin. Step 2. Shredding. Gamitin ang biomass shredder upang mabawasan ang laki o sukat ng mga nabubulok na basura. Ang shredding ay makatutulong upang mapabilis ang proseso ng pagkabulok ng materyales. Step 3. Pagpapatulo at pagtitimbang. Patuluin o i-drain ang labis na moisture o sobrang halumigmig mula sa mga materyales sa loob ng 2 hanggang 3 araw upang mapanatili ang tamang antas ng moisture. Timbangin ang mga substrate
upang matiyak ang wastong pagtatala o record keeping at tamang pamamahala ng proseso ng pag-compost. Step 4. Paghahalo o mixing. Pagsamahin ang mga napatuyong basura sa ibang bulking agent tulad ng sawdust, shredded coconut husk, shredded na tuyong dahon at iba pang carbonaceous materials. Maaari ring magdagdag ng decomposing microorganisms o plant supplement materials tulad ng compost tea, vermi tea, fruit juices, molasses at iba pa upang makabawas sa masangsang na amoy at mas mapabilis ang proseso ng pagkabulok. Step 5. Paglalagay ng materyales sa rotary composter o loading. Ilagay ang mga hinalong materyales sa rotary composter. Tiyaking na puno ito ng 80% o 80% ng kapasidad nito. Ang overloading o labis na paglalagay sa rotary composter ay maaaring makaapekto sa performance ng makina. Ito rin ay nakakaapekto sa daloy ng oxygen sa rotary composter at dahilan upang tumagal ang pagpapubulok. Step 6. Proseso ng pag-compost. Ang proseso ng pagkabulok ay tumatagal ng 5 hanggang 7 araw at inirekomenda ang araw-araw na operasyon ng composter sa loob ng 5 hanggang 6 na oras. Dapat i-aerate o pahanginan ang compost sa pamamagitan ng pagbukas sa blower ng composter sa ika-3 o ika-4 na araw. Ang pagpapatakbo ng CFBW ng 40 oras o 40 hours sa isang linggo ay maaaring makabuo ng humigit kumulang na 80% o 80% ng kabuuang nilagay. Maaaring makakuha ng 2 hanggang 3 toneladang compost o humigit kumulang 3,000 kilo ng compost sa bawat buwan. Step 7. Pag-ani ng compost o harvesting. Bago mag-unload o ang pagtanggal ng compost sa rotary composter, buksan ang discharge window sa loob ng 30 minuto hanggang 1 oras upang mapakawalan ang init at amoy. Matapos ang nasabing minuto, maaari nang hanguin ang nagawang compost. Step 8. Air drying. I-air dry o pahanginan ang compost upang mabawasan ang labis na moisture o halumigmig. Step 9. Ang pagsasala o sieving. Salain ang compost upang matiyak ang pantay-pantay na granules o sukat ng bawat butil ng compost. Maaaring muling padaanin sa shredder ang mga mas malalaking granules at alisin ang anumang hindi nabubulok na materyales. Step 10. Pagpakete ng compost o packaging. Ilagay ang naaaning compost sa sako na may plastic upang mapanatili ang moisture content nito at mapreserba ang mga microorganism. Tiyakin na may tamang pagtatala sa mga nagawang compost. Step 11. Pag-iimbak o storage. Itabi ang nakapack o ang naisakong compost sa ligtas na lugar na malayo sa direktang sikat ng araw at may tamang temperatura tulad ng 1 silid sa loob ng 1 hanggang 2 linggo. Sa pamamagitan ng pagsunod sa mga hakbang na ito, magiging epektibo ang pamamahala ng mga nabubulok na basura habang makagagawa ng dekalidad na compost na nakakatulong sa isang mas malinis na kapaligiran at mas malusog na pagkain sa hapag. Ang CFBW ay nagbibigay ng iba't ibang benepisyo hindi lamang sa agrikultura, kung hindi pati na rin sa mas magandang pagbabago sa mga komunidad. Ang produksyon ng compost gamit ang CFBW
Hindi lamang natin na ilalayo ang mga nabubulok na basura sa mga tambakan o landfills, kung hindi ay naibabalik din ang mahahalagang yaman na nagbibigay ng kalusugan ng lupa. Dagdag pa rito, habang nababawasan ang gastos natin sa paggamit ng inorganikong pataba o synthetic fertilizer, nakakatulong din tayo na mapanatili ang mas ligtas na agrikultura at seguridad sa pagkain. Ang CFBW ay isa lamang sa mga programa ng BSWM na sumusuporta sa Department of Agriculture na makamit ang mas magandang hinaharap para sa sektor ng agrikultura. Para sa karagdagang impormasyon kung paano makilahok sa produksyon ng compost at kung paano makatatanggap ng composting facility for biodegradable waste, maaaring magpadala ng email sa customers.senter@bswm.da.gov.ph o tumawag sa 632-8273-2474 Local 3202 o magpadala ng mensahe sa aming Facebook page at Official BSWM. Hihintayin namin ang inyong mensahe upang mas maging masagana ang agrikultura ng bansa.